Sa panahong ginugol ng mga siyentipiko sa pag-aaral sa kalawakan o outer space, ay kasama na rito ang mga bagong diskubreng mga planeta na mayroong malaking pagkakahawig sa ating planetang Earth. Kaya naman sa videong ito ay ating tatalakayin ang mga bagong diskubreng Earth-like planets at ating tutuklasin kung posible nga ba ang buhay sa mga planetang ito. Kaya't kung handa ka na, ay tara, simulan na natin! Ngunit bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel at interesado ka sa ganitong mga content na tumatalakay sa siyensya, discovery, conspiracy, kakaibang pangyayari, katatakutan at iba pa, ay pakipindot mo na din ang subscribe at bell button para lagi kang updated sa mga future uploads ko. Maraming salamat po! Unang tampok na planeta sa ating listahan ay ang exoplanet na Kepler-22b. Ang planetang Kepler-22b ay may layong 620 light years mula sa planetang Earth, or in simple terms ay 5.8 quadrillion kilometro at makikita sa constellation Cygnus. Ang planetang ito ay maituturing na isang super-Earth sapagkat ito ay 2.4 times na mas malaki kumpara sa ating mundo. Unang nadiskubre ito ng mga astronomers noong December 2011 gamit ang Kepler Space Telescope. Ngunit bago tayo magpatuloy, ay ano nga ba ang isang exoplanet? Ang exoplanet ay mga planetang nadiskubre sa labas ng ating solar system. Gaya ng Earth na umiikot sa sun o araw, ang Kepler-22b ay umiikot naman sa sarili nitong star at maituturing na nasa tamang distansya o tinatawag na habitable zone. Ang habitable zone o sa ibang tawag ay Goldilocks zone ay ang distansya ng isang planeta mula sa star nito, na kung saan ay mayroong tamang temperatura para mapanatili ang liquid state ng tubig. Gayunpaman, ayon sa mga scientists, ang Kepler-22b ay isang planetang maituturing na giant water world. Ibig sabihin, ito ay mayroong malawak na karagatan at maaaring ang ilalim lamang nito ang mabato. Kung ang Kepler-22b ay mayroong ganitong komposisyon, ano sa palagay mo kaibigan ang mga nilalang na nabubuhay dito? Mayroon kaya silang mga hasang para mabuhay sa tubig? O ito nga kaya ang planeta ng mga sirena? Ano sa tingin mo kaibigan? Comment down below. Dumako naman tayo sa Kepler-438b. Ang planetang ito naman ay nadiskubre noong taong 2015 at mayroong layo na 472 light years mula sa Earth o 4.4 quadrillion kilometers. Ito ay matatagpuan sa constellation Lyra at umiikot sa isang red dwarf star na kung ikukumpara sa ating araw ay hamak na mas malamig. Para mabigyan ng tsansa ang buhay sa Kepler-438b, ay mas malapit ito sa kanyang host star para mapanatili ang tamang temperatura sa kadahilanang mahina lamang ang luminosity o liwanag ng isang red dwarf star. Ayon sa mga astronomers, ay maaaring ang surface nito ay rocky. Ibig sabihin, posible na ito ay may kalupaan. Ang isang taon sa Earth ay 35 days lamang sa planetang ito, kung kaya't posibleng makapag-celebrate ka ng iyong ika-200 years birthday dito. Bagamat posible ang pagkakaroon ng lupa, tubig, at nasa habitable zone ang Kepler-438b, hindi pa rin tayo dapat magdiwang. Dahil ayon sa mga astronomers, imposible pa din ang mabuhay sa Kepler-438b dahil every 100 days ay nagtatamo ito ng malalakas na solar flares, higit na mas malakas kumpara sa solar flares mula sa ating araw, bunsod ng lapit ng distansya nito sa kanyang host star. Kaya't asahan na pagtapak pa lang sa kalupaan ng planetang ito ay tunaw na tayo dahil sa lakas ng radiation. Pangatlo naman ay ang Proxima Centauri b o kilala din sa tawag na Alpha Centauri b. Ang planetang ito ay siyang kasalukuyang exoplanet na pinakamalapit sa Earth sa distansyang 4.2 light years. Masasabi nating ito na ang pinakamalapit na Earth-like planet,
Ngunit in terms of kilometers ay mayroon itong layo na 39 trilyong kilometro. Isang katotohanang imposible pa rin nating marating sa kasalukuyan. Ang Proxima Centauri b ay umiikot din sa kanyang host star na isa ring red dwarf, na ayon sa eksplanasyon natin kanina ay mas malamig ng bahagya kumpara kay Haring Araw. Gayunpaman, ang Proxima Centauri b ay nananatiling nasa habitable zone at halos magkasinlaki lang sila ng Earth, ngunit mas mabigat lamang ito ng 1.7 times kumpara sa ating planeta. Ang isang taon sa Proxima Centauri b ay umaabot lamang ng 11 days. Napakabilis naman talaga. Baka dito ay maaaring maging 1,000 years old na ang edad mo nang hindi mo namamalayan. Ito ay dahil malapit ito sa kanyang host star, kung kaya't mabilis din ang pag-orbit nito bunsod ng gravitational pull. Ayon din sa mga scientist, ang Proxima Centauri b ay maaaring naka-tidal lock sa kanyang host star. Ibig sabihin ng tidal lock ay mananatiling nakaharap ang kalahating bahagi ng planeta sa liwanag, samantalang ang kalahati naman ay mananatili sa kadiliman. Kung ikaw ang tatanungin, kaibigan, saang parte ng planetang ito ang gusto mong tirhan? Sa parteng laging umaga o sa parteng laging gabi? E-comment mo naman sa baba para malaman namin. Pang-apat sa ating listahan ay ang Gliese 667cc. Gaya ng mga naunang planeta na naitampok sa ating video, ang Gliese 667cc ay isa ring exoplanet at isang itinuturing na super-Earth sapagkat ito ay 4.5 times na mas malaki kumpara sa Earth. Ito ay may layong 23 light years o katumbas ng 223.5 trillion kilometers at matatagpuan sa constellation Scorpius. Dahil kagaya ng ibang exoplanet, ito rin ay umiikot sa isang red dwarf na kanyang host star at nasa mas inner part ng habitable zone, at umaabot lamang ng 28 days ang isang taon sa planetang ito, katumbas ng buwan ng Pebrero. Konting impormasyon pa lamang ang nalalaman ng mga astronomers sa planetang ito. Ngunit base sa kanilang obserbasyon, ay malaki di umano ang tsansa na ito ay isang klase ng terra planet. Ibig sabihin, ito ay mayroong lupa at bato. At kapag may lupa, posible ang pagkakaroon nito ng molten core. At kapag may molten core ang isang planeta, ay posibleng kaya nitong mag-generate ng magnetic field sa atmosphere nito para protektahan ang planeta mula sa radiation upang mabigyan ng pagkakataon ang existence ng buhay o life. Panghuli sa ating listahan at ang pinakabagong diskubreng planeta ngayong 2023 ay ang TOI 700e. Ito rin ay isang exoplanet at tinatantyang nasa 100 light years ang layo mula sa Earth. Ito ay bahagyang mas maliit ang size kumpara sa Earth at umiikot din sa host star nitong isang red dwarf. Ito ay nadiskubre naman ng NASA gamit ang Transiting Exoplanet Survey Satellite o TESS. Dito rin galing ang pangalan nito na ang ibig sabihin ay Test Object of Interest or simply TOI. Ang isang taon sa TOI 700e ay katumbas lamang ng isang buwan ng Pebrero o 28 days. Ayon sa mga astronomers, pinaniniwala ang ito rin ay nakatidal lock sa kanyang host star. Ibig sabihin, nananatiling nakaharap sa liwanag ang kalahati nito at nananatiling nasa kadiliman naman ang kalahati. Madalas nating madinig ang salitang NASA. Ngunit ano nga ba ang talagang kahulugan nito? Ang NASA o National Aeronautics and Space Administration ay isang independent na ahensya ng US federal government. Layunin nito ang pag-aaral sa space o lahat ng bagay na may kaugnayan sa kalawakan. Ito rin ang siyang nangunguna sa space technology at discovery ng mga bagong kaalaman sa kalawakan. Ikaw, kaibigan, minsan mo na din bang naisip ang pagiging isang astronaut?
Nai-imagine mo din ba ang iyong sarili na magpatakbo ng isang spacecraft tungo sa isang bagong diskubring mundo? Share mo naman ang iyong pananaw tungkol dito. Sa kasalukuyan ay parang imposible pa din na maisakatuparan ang pagpunta sa ibang planeta. Kaya't habang may oras pa tayo, ay pangalagaan natin ang ating nag-iisang tahanan, ang planet Earth. Iwaksin na natin ang ating mga masasamang gawain na nakakasira sa ating mundo, sapagkat gaano pa man karaming planeta ang mayroon sa kalawakan, wala pa ring tutumbas sa saya at buhay natin dito sa ating inang planeta. Muli, this is Bright All PH and see you on my next video. Peace out.